Chapter 6. Mahigpit niyang iniyakap ang mga braso sa leeg ni Rigo and tiptoed to kiss him. She pressed her body closer into his, na tila ang kahuli-hulihang bahagi ng jigsaw puzzle ay umakma. Si Rigo ang kumawala makalipas ang ilang segundo. "Wow, sweetheart!" he said in a thick voice. Hinawakan nito ang dalawang braso niya at ibinaba. That was enough, and gave her a controlled smile at sinikap na sugpuin ang apoy na nasa katawan. Hindi niya magagawa kay Lacey iyon. The women he had sex with ay mga game at baliwala sa mga ito ang casual sex. But not his Lacey. He had never felt this way before, na ang isang babae ay protektahan niya mula sa kanyang sarili. Pero hindi naman niya nararamdaman sa mga babaeng iyon ang nararamdaman niya para sa dalagita. She was 15 nang una niya itong mapagtuunan ng pansin sa gate habang naghihintay ng sundo. And since then, hindi na naalis sa isip niya ang mukha nito. Gumagawa siya ng paraan para lagi itong nakikita, making his presence known to her. And now, she was his girl. He cannot afford to lose her by scaring her with his fiery passion. Pero iniyakap ni Lacey ang mga braso sa baywang niya and pouted her lips. "Ikaw ang may utos na hagkan kita." "Oh yes, and you have certainly proved to be an apt pupil. Halika at mamulot tayo ng shell and stop teasing me by pouting your lips or you'll be sorry." Subalit hindi pa man sila halos bumibitaw sa isa't isa, ay parehong nabaling ang paningin sa kabilang bahagi ng baybayin. May ugong ng jeep silang narinig na papalapit. Saka ng dako ng baybayin at tiyak niyang sa private beach nila ito nanggaling. May kabang naramdaman sa dibdib si Lacey. At hindi nagkabula ang kaba niya. Kabisado niya ang tunog ng wrangler ng ama. "Rig, ang daddy!" Hindi sumagot ang binata. Nanatiling nakahawak sa palad ni Lacey. Malayo pa ang wrangler ay naaaninag na nito ang galit sa mukha ng matandang lalaki. At hindi ito nag-iisa. Kasabay ng pagbaba ni Augusto ay bumabari ng may kalakihang lalaki. "Hindi mo sinunod ang sinabi ko, Lacey." Galit na bungad ni Augusto. Humakbang ito papalapit at hinatak ang anak na muntik nang matumba sa lakas. "Daddy!" "Ano ang ginawa mo sa anak ko, De La Serna?" Hiyaw nito. "Daddy, wala kaming ginagawang masama." Katwiran ni Lacey na umiiyak na. Isang sampal ang ibinigay ng matanda dito. "Huwag mo akong gawing bulag, Lacey. Huwag ninyong sasaktan si Hindi natapos ni Rigo ang sasabihin dahil isang suntok ang pinadapo ni Augusto sa mukha nito nang tangkailapitan ng kasintahan. "Rigo!" Hiyaw ni Lacey na akmang lalapitan ng kasintahan subalit hindi makawala sa pagkakahawak ng ama. Nakatiim ang mga bagang na pinahid ng binata ng likod ng palad ng dugo na umagos mula sa ilong nito. "Hindi ho ako lalaban sa inyo, Mr. Bernardino, pero wag ninyong sasaktan si Lacey. Ako ang nagpilit na isama siya rito," pagtatanggol ng binata. "Hayop ka, De La Serna. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Kung nakalusot ka sa mga kalokohan mo sa ibang babae ay hindi sa akin." Nilingon nito ang kasama. "Magno!" Nanlaki sa sindak ang mga mata ng dalagita. Dati, wag!" Unti-unting humakbang palapit si Magno. Totoong malaki ang katawan nito at mas may gulang, subalit mas mataas si Rigo. "Rigo, umalis ka na!" Sigaw ni Lacey na nawalan na ng kulay ang mukha. Muling hinawakan ni Augusto ang braso niya bago siya tuluyan nawalan ng malay. "Lacey!" Akmang hahakbang si Rigo upang lapitan ang dalagitang pinangko ng ama nang undayan siya ng suntok ni Magno. At gahibla na ang ginawa niyang pag-iwas. Sa hangin tumama ang kamao nito. Si Augusto ay binuhat ang anak at dinala sa wrangler. Isa pa uling suntok ang pinakawalan ni Magno na muling naiwasan ni Rigo.
Malaki ang lalaki pero gago. Inisip na bata siya'y kayang-kaya. Palibhasa'y taga Maynila si Ramon, ang papa niya, ay walang nakakaalam na ito ay isang black belter at dating instructor sa isang judo karate school sa Maynila nang mapangasawa ni Amelia. Sa loob ng 5 taon ay sa Maynila sila nanirahang mag-anak hanggang sa mamatay ang mga magulang ni Amelia at umuwi ang buong pamilya sa San Ignacio. Iniwan ni Ramon ang trabaho at nagtayo ng pagawaan ng mga sasakyan dahil isa rin naman itong mekaniko. At lahat na nalalaman nito ay matyagang naituro sa anak na lalaki mula pagkabata hanggang sa mamatay ito. Maliban sa sariling pamilya ay si Arnel lang ang nakakaalam ng kakayahan ni Rigo sa martial arts dahil sandali rin itong naturuan ng ama. At minsan man ay hindi niya ginamit ang kaalaman niyang iyon sa pakikipag-away sa mga kaklaseng nakakabangga niya. Alam niyang walang ikakaya ang mga ito. At ngayon nga ay muli na namang susugod si Magno. Sa pagkakataong ito ay galit na galit dahil hindi makatama. Nagpakatatag si Rigo at isang di kalakasang flying kick ang isinalubong niya sa lalaki. Bumagsak itong patihaya sa buhangin, sapo ang mukhang dumugo. Inutil ka, Magno. Bata lang yan, hiyaw ni Augusto. Sapo ang dugoang mukha na hindi agad nakakilos ang lalaki mula sa kinabagsakang buhangin. Hindi ko gustong saktan ang tauhan ninyo, Mr. Bernardino, dahil alam kong binabayaran nyo lang yan. Awatin ninyo dahil tinitiyak kong hindi niya ako kayang patumbahin kahit tatluhin pa ninyo ang isang yan. Sa pagkakataong iyon ay may galit na sa tinig ng binata. Ang isip ay nasa kasintahang walang malay. Hindi pa tayo tapos, De La Serna. Tayo na, Magno. Hindi na pinapasok pa ni Augusto ang anak. Hindi rin makaalis ng bahay ang dalagita dahil nakabantay si Magno at ang mga katulong. Hindi rin niya magamit kahit telepono. Tinanong niya ang ama kung ano ang ginawa nito kay Rigo. Tiniyak sa kanya ni Augusto na hindi nasaktan si Rigo dahil nabaling ang pansin sa kanya. Hindi niya gustong maniwala subalit si Ida mismo ang nagsabing nakikita nito sa campus si Rigo. Nang dalawin siya ng kaibigan. Isang araw ay nagulat na lamang siya ng pagbaba niya ay maulinigan niyang may kausap ang ama. Ikinalulungkot ko kung ganoon na hindi ko magawa ang sinasabi mo, Amelia. Si Augusto. Amelia? Ang mama ni Rigo? Bakit nandito? Inutusan ba ni Rigo ang ina na kausapin ng daddy niya? Pero alam mong hindi totoo ang ibinibintang mo. Isa itong venganza, Augusto. Isipin mo kung ano ang gusto mong isipin, pero tinatapos ko ang pag-uusap na ito. Alam mo kung paano magbabago ang pasya ko. Adios, Amelia. Pinalang tinig nito. Mabilis na bumaba ng hagdan ng dalagita. Gusto niyang makita at makausap ang mama ng kasintahan. Tita Amelia! Tawag niya, subalit galit at habag ang nasa mga mata ng babae nang tumitig sa kanya at agad na nagbawi ng tingin bago mabilis na lumabas ng mansyon. Akma niya itong hahabulin subalit pinigil siya ni Augusto. Nilingon ng dalagita ang ama. Daddy, bakit narito ang mama ni Rigo? Upang ipakiusap ang tungkol sa inyo ng anak niya, sagot ng matandang lalaki na iniwas ang tingin. Dad, wala naman kaming ginagawang masama ni Rigo. At vacant period naman yun. Hindi kailangang hindi mo ako papasukin. Hindi pinansin ni Augusto ang sinasabi niya. Bumalik ka na sa silid mo, Lacey, at ayusin ang mga gamit mo. Bukas din ay luluwas tayo na Maynila. Matigas at hindi mababali ang tono nito. Marahas na napatingin siya sa ama. Hindi maaari, Daddy. Paano ang pagtatapos ko? Naguguluhang tanong niya. Inihihiyaw ng dibdib ang pagtutol. Kinausap ko na ang mga maestra mo at principal ninyo. Hindi ka nga makadadalo sa actual na graduation ceremonies
Pero magtatapos ka ng high school kahit hindi mo tapusin ang ilang natitirang mga linggo. Dahil matataas ang grades mo, kaya walang problema. Pero bakit, Dad? Bakit hindi ako dadali na Maynila? Yari na ang pasya ko, Lacey. Ihanda mo ang mga gamit mo. Bagot nitong sagot at pumasok na sa study room. Naiwang nalulumo ang dalagita. 3 araw na siyang hindi lumalabas ng bahay. Paano niya makakausap si Rigo upang ipaalam ditong minadali ng ama niya ang pag-alis nila patungong Maynila? At kung sakaling may pagkakataong makatakas siya ay gagawin niya. Hindi niya gustong sumama sa ama sa Maynila. Pero malabong mangyari yon maliban pa sa hindi naman nagpapakita o nagpapadala ng mensahe ang binata. Hindi siya makapaniwalang natakot ng daddy niya ang kasintahan at pinabayaan na lang na hindi siya masilip man lang. Totoong may bantay siya, pero lagi siya sa bintana sa tapat ng dagat upang abangan ang paglitaw nito. Hanggang sa pag-alis niya kinabukasan ay umasam siyang makikita man lamang niya si Rigo kahit hindi na sila makapag-usap. Pero wala kahit anino ni Rigo na nagpakita. Marahang paghikbi ang pinakawalan ng dalagita habang lumilingon. Stop being foolish, Lacey. Pagalit na sinabi ni Augusto, sabay iling. Hindi ako makapaniwala dyan sa mga kinikilos mo. Tinalo mo pa ang dalaga na sa ginagawa mo. My goodness, you're only 16. May gatas pa sa labi. Sinulyapan siya nito. Hindi ninyo magagawa sa akin ito kung buhay ang mami. Pagalit din niyang sagot. Hindi ako makapaniwalang pinagtataasan mo ko ng tinig nang dahil lang sa walang kwentang lalaking yun. Hindi na sumagot ang dalagita. Pinahid ng panyo ang luha sa kanyang mga mata. Tanging ang sulat na iniwan niya kay Ida ang inaasahan niyang magpaparating na mensahe niya sa kasintahan. Hindi magagawa ng ama niya ang tuluyan silang paglayuin ni Rigo at dadalawin siya nito sa Maynila. Taglay ang kaisipang iyon ay kalmanting sumandal ang dalagita at inihanda ang sarili sa mahabang biyahe.